Isang post ang nagtrending online na pinost ng The Daily Netizen. Fake news daw ang ginagawang distraction tactic ni Sara dahil nabuko na ang 427 na bank accounts ng mga diskaya na may kinalaman daw sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Halika at itong pag-usapan mga kaibigan. Why does the Duterte family have to do all this? Diversionary tactic. Kasi yung balitang daang bilyones na na-corner ng ilang kumpanya ng mga diskaya mula 2016 ay na-trace na ng Anti-Money Laundering Council at implicated na naman ang mga Duterte. Lumabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit 400 na bank accounts ng mga diskaya ang naka-freeze na. Sa mahigit 427 bank accounts mula sa iba't ibang bangko, tumataginting na 180 billion pesos ang halaga ng mga naging transaksyon sa loob ng 9 years o simula noong 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Sabi pa ng The Daily Netizen, fake news ni Sara equals distraction tactic. Ating babasahin sa kanyang post. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang may kwento si Sara Duterte na unconscious daw si Digong sa ICC detention cell, ito ang totoong dahilan. Ating babasahin sa kanyang post. Ayon sa bilyonaryo, September 27 report, nag-freeze ang AMLC ng 427 bank accounts sa 16 banks matapos matrace ang halos 180 bilyong piso na suspicious transactions mula 2016 hanggang 2025. Karamihan ito sa panahon ng Duterte administration. Ang pera dumiretso raw kina Curly and Sara Diskaya. At ayon pa sa post, kilala ngayon bilang flood control king and queen. Siyam na construction firms sila umorner ng 207 bilyong DPWH flood control contracts. At ayon pa sa post, ang Big Four firms ang sumalo ng pinakamalaki. Una, St. Gerard Construction na 70.53 bilyong piso at 4.68 bilyong piso in 2017 alone. St. Timothy Construction 48.3 bilyong piso, Alpha and Omega General Contractor 49 bilyong piso, at St. Matthew General Contractor 18.88 bilyong piso. At bakit sobrang protective ni Senator Rodante Marcoleta na ito ay pinabulaanan niya? Ayon sa post, kasi siya raw mismo ang nagpilit sa Diskayas na gawing state witness, halatang ayaw nilang tuluyang mabunyag ang role ng mga Duterte sa flood control corruption. Kaya malinaw daw, ayon sa post, ang drama ni Sara tungkol sa unconscious Digong ay hindi concern kundi distraction para pagtakpan ang daang bilyong nilustay gamit ang flood control projects, kung saan malinaw na conduit money laundering funds ang mga diskaya. Remember when, out of nowhere, nag-issue si Vice President Sara Duterte ng semi-bombshell news release telling the public, particularly the Duterte family's fanatics, na natagpuang walang malay daw ang tatay niya, si former President Rodrigo Duterte, sa sahig ng kanyang detention cell sa The Hague. As expected, pinatulan ito ng media at naging usap-usapan ang interim release at ang issue tungkol sa welfare check kay Digong. Both Senators Bato de la Rosa and Bongo talked about this, amplifying what many claim to be fake news from Sara Duterte. As of this moment, walang denial or confirmation from the ICC. Alam naman nating puro drama ang pamilyang yan from Davao. Lahat ata ng mga nilabas nilang balita, fake news. Yung chismis ni Pulong Duterte na si former Senator Trillanes daw ang pinadalang mag-welfare check sa tatay, fake news din. Pati yung chismis ni Kitty na granted na daw ang interim release ng tatay Digong niya. Why does the Duterte family have to do all this? Diversionary tactic. Kasi yung balitang daang bilyones na na-corner ng ilang kumpanya ng mga diskaya mula 2016 ay na-trace na ng Anti-Money Laundering Council at implicated na naman ang mga Duterte. Lumabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit 400 na bank accounts ng mga diskaya ang naka-freeze na. Sa mahigit 427 bank accounts mula sa iba't ibang bangko, tumataginting na 180 billion pesos ang halaga ng mga naging transaksyon sa loob yan ng 9 years o simula noong 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Una nang sinabi ni Sara Diskaya na nag-start ang kanyang contractor firms noong 2016 para sa flood control
capital projects. Unahin natin ang St. Gerard Construction. Meron niyang 228 bank accounts with inflows na higit 70 billion pesos. Ayon sa DPWH, may peak deposit yan na 4.6 billion pesos noong 2017. Para naman sa St. Timothy na may 77 bank account, kumamada naman yan ng more than 48 billion pesos. Biggest single transaction nito ay $500 million pesos. Lumabas na 80% ng funds ng St. Timothy ay mula sa DPWH worth 38.65 billion pesos. Hindi pa tayo tapos sa bilangan ng bilyones. Halos 45 billion pesos naman ang naging transaksyon sa Alpha and Omega sa 76 bank account. Notable ang paglaki ng pagpasok ng pera ng DPWH noong 2016 hanggang 2019. Halos 19 billion naman na naging transaksyon sa 46 account ng St. Matthew. 87% or more than 16 billion pesos ay mula sa DPWH. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, halos 207 billion pesos ang na-corner ng mga diskaya mula 2016 hanggang 2025. Kalahati ng amount na yan na award noong termino ni President Duterte. Ang tanong mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa post na ito? Para sa akin, hindi natin ito masasabi. Ngunit kaibigan, sa gitna ng ganitong eskandalo, madaling mawala ng pag-asa. Pero tandaan na ang ating Panginoong Diyos ay hindi natutulog. Sabi sa Zephaniah 3 verse 5, "The Lord within her is righteous, He does no wrong. Morning by morning, He dispenses His justice, and every new day, He does not fail." Mga kaibigan, kahit sino pa ang nagtatangkang pagtakpan ng katotohanan, ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay dumarating. Pero tandaan, siya ring nagbibigay ng awa at pag-ibig sa mga handang magsisi at bumalik sa Kanya. Kung sawang-sawa ka na sa kasinungalingan at kasakiman ng mundo, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Siya lang ang makatarungan. Siya rin ay mapagmahal at mapagpatawad. Isuko mo sa Kanya ang iyong puso, kaibigan, at hayaang siya ang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera, politika o kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong hustisya at awa. Nakikita mo po ang lahat na nangyayari sa aming bayan, ang mga ninanakaw, ang mga sinungaling at ang mga biktima. Linisin niyo po ang aming bansa at linisin niyo rin po ang aming mga puso. Iligtas niyo po kami sa kasalanan at ilapit niyo po kami sa aming Panginoon Hesus na siya lamang ang tunay na tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat po sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. At gayon din po salamat sa paglilinis sa amin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At patuloy niyo po kaming patawarin, O aming Panginoon Diyos. Salamat po sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Harap, purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.